Oh, ayan, meron na namang banibagong nagba-viral na road rage. Mas matindi rin ito, no? Although wala namang involved na paglalabas ng baril, pero yung murahan, mga buddy, grabe. So ito ay sa pagitan ng dalawang naka four wheels. At base dun sa base dun sa video. So yung nagvi-video yung nasa hulihan, parang siya sisingit tapos bumusina siya. So doon medyo na trigger yung nasa unahan. Hindi siya pinasisingit at kung saan siya pumaling hinaharangan siya. So yun yung lumalabas na video. Tapos pagdating doon sa isang intersection, ayun, kakaliwa siya. Hindi rin siya pinagbigyan, nakaharang pa rin. So bumumusina siya ng tuluyan at doon na tumigil yung sasakyan sa unahan. At doon nga, mga buddy, ay lumabas yung driver. May mga kasamahan din. At doon na kinumpronta yung nasa likod na sasakyan, na habang binibidyo nung asawa, nagmumurahan, minumura siya. At sinasabi, kung sisingit ka, huwag ka nang bumusina. So ano ba yung tama para sa inyo, mga buddy? Kapag sumisingit ba kayo, ay hindi rin kayo bumubusina? O yung ilan sa inyo binibigyan ng babala yung nasa unahan na kayo ay kayo lalampas or mag-overtake? Di ba natural lang naman na kaya nga ginawa yung busina ng ating mga sasakyan ay para magbigay alam doon sa mga kapwa natin na motorista na tayo ay paparating. Halimbawa, kagaya nito ginagawa natin, di ba? So pinapaalam natin na nasa likod nila tayo, nasa tagiliran nila tayo. Hindi naman ibig sabihin nun, kaya mo binusinahan, ka na, entitled ka na sa kalsada. Hindi naman ganun. Pero usually, parang walang gumagawa nung pagbusina, lalo na kapag sisingit. Yung singit talaga, iba kasi pag sinabing overtake, overtake, dire-diretso yan Halimbawa, ito, kagaya niyan. May tuktok dito sa unahan ko. So kung sisingit ako dun sa pagitan nila nung four wheels na yon, bubusina ba ako? So yun ang ikina-trigger nung driver na nasa unahan, yung pagbusinan niya nung nasa likod. Na sinasabi nga niya, kung sisingit ka, huwag ka na bumusina, ini-istorbo mo pa ako, parang gano'n, inaabala mo pa ako. So medyo mainit yung yung driver na nasa unahan. May mga kasamahan din siya. At doon nga siguro na halata nung kakompronta niya na nakainom. Base doon sa kilos at baka naamoy din. So ito, nag-trending to ngayon. At pinapatawag na ata itong meron ng show cause order para lumabas itong driver na to at maaaring kasuhan ng oral defamation at grave threat. Yun ang parang nabasa ko sa isang artikulo. So para sa inyo, mga buddy, kayo ba kapag sisingit, bumubusina ba kayo? O halimbawa dito sa kanan, tayo ay lalampas dito sa motor or dito sa isang sasakyan, kailangan ba natin bumusina? At ikaw ba matitrigger ka rin kapag ikaw ay binusinahan? Kung ang style ng driver na nakasunod sa'yo ganun, matitrigger ka ba? Magagalit ka ba? Or babawi ka ba? Gaganti ka ba? Di ba? Alam niyo, mga buddy, sa kalsada kailangan talaga mahaba ang pasensya mo. Kagaya ito. Di ba, pag sisingit ako o overtake ako, bubusina ako para at least alam nila na ako ay dumadaan dito sa tagiliran nila. Di ba? Or kaya yung passing light,
'di ba? Meron naman tayong passing light. So dahil lang doon, na-trigger na yung driver sa unahan at ayaw na nga palampasin itong nasa hulihan niya. Hanggang sa yun, binusinahan na siya hanggang sa tumigil na siya. So ano ang kahinat na noon? O di kaso, sa halip na tahimik ng buhay niya dahil lang doon, na-trigger siya sa ganon, magugulo tuloy. At least sisikat siya, di ba? Kaya minsan talaga yung mga nagda-drive na nakainom, sila yung sila yung mainitin ng ulo. Huwag po natin dalhin sa kalsada yung init ng ulo natin. Kung may problema tayo sa bahay, kung meron tayong mga pinagdadaanan, konting konting cool lang, no? Pare-pare tayong gumagamit ng kalsada, kaya dapat maging mahinahon tayo sa bawat aspeto upang sa ganun, huwag tayong makahanap ng ng kaaway, huwag tayong makahanap ng gulo. Marunong lang tayo magbigay mga buddy, no? Marunong lang tayo magpasensya. Walang magiging problema tayo. 'Di ba? Kailangan lang tayo na na maging mapagpasensya tayo. Palampasin na lang natin yung mga bagay na ganun. Kabawasan ba sa pagkalalaki? Yung ganun, kailangan mo pang sitahin, no? Siyempre, bubusinahan ka talaga noon kasi muntik na silang magkabanggaan. At saka isa pa mga buddy, may kasamang bata itong driver ng sasakyan dito sa likuran. Kaya siyempre pinoprotektahan din niya yung kanyang anak at saka yung kanyang asawa. Pati yung asawa pinagmura din nitong driver na nasa unahan. At dahil nga doon sa binibidyo siya, di ba? Kaya nako, daming pwedeng mangyari kapag nasa kalsada ka talaga. Lalong-lalo na kung ikaw ay mainitin ang ulo. Kaya payo ko lang po, konting lamig, no? Maging mapagpasensya tayo, maging mahinahon tayo. Hindi lahat nadadaan sa init ng ulo mga buddy. Pag feeling entitled ka at lahat ng mga nakakasalamuhan mo sa kalsada akala mo mas above ka sa kanila, no? Mas mataas ka sa kanila. Walang mangyayari. Gulo ang pupuntahan ninyo. Magugulo talaga ang buhay nyo. So, yun lang yung payo ko. Konting lamig at maging mahinahon para walang problema. Okay? So, that's all mga buddy.